Sabi niya, I'm alive to tell the story of how I've overcome. Hindi dahil sa lakas ko, hindi dahil sa galing ko, kundi dahil kinahabagan ako ng Diyos. Sa harap ng Diyos, wala tayong mapagmamalaki. Ano man estado ng buhay natin. Sa Kanya, kinahabagan lang tayo. Hawak niya ang buhay natin lahat. Sa umaga pong ito, pag-aralan natin, saan ako dapat sa iglesyang ito? Our place in God's church. Amen? Sa kabila ng lahat na nangyayari, sa kabila ng lahat, sa kabila ng lahat na nangyayari sa mundo ito, sa kabila ng lahat ng problema, individual, as collective, as a church, sa mga nagdaan nangyari na ito, anong bahagi natin? Lord, anong gusto mong gawin ko? Sometimes we are at loss inside the church, but God's mercy keeps us going. Yung katapatan ng Diyos at kahabagan ng Diyos nagpapatuloy sa buhay natin, kaya tayo nagpapatuloy pa din. Amen? If we don't know what to do, God knows everything. That's why we must lean on Him. Alam ng Diyos ang lahat, kaya tayong lahat dapat laging nakasangguni sa Kanya. Mahabagin ng Diyos, mapagmahal ng Diyos, kaya importante ka sa Diyos. Ngayong umaga ito ating pag-aralan tayo, lahat tayo pumigit, manalangin po tayo. Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa iyo sa isang magandang araw na ipinagkaloob mo. Araw ng pasasalamat, araw ng katapatan mo, araw ng patunay na ang Diyos na aming pinaglilingkuran kailanman hindi nang iwan, hindi kami pinabayaan. Nakatayo kami, sumasamba, nagpapatuloy magsabi ang Diyos namin ay tapat sa kabila ng lahat ng mga pangyayari. Lord, may mga pagsubok na dumaan. May mga kakulangan, may mga kahinaan. Pero Lord, ang gusto mo sa amin patuloy na magpalakasan, magsama-sama sambahin ng isang Diyos na tapat na kailanman hindi nagpabaya. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming pagpalain, palakasin na nanghihina, pagalingin na may sakit, at sa umagang ito, katagpuin mo po kaming lahat. Nais ka naming maranasan. Lord, marinig ka namin. Buksan mo ang kalangitan at ibuhos mo ang iyong matinding presensya, ang pagpapala mo sa lugar na ito. At lalabas kaming lahat sa lugar na ito. Patuloy mong kinakausap, tinugon, at pinagtagumpay. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Ang lahat na anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen and Amen. Bago ka umupo, kumamay ka 3 taon, sabihin mo, pinagtagumpay ka na ni Lord. Alright. Napakagandang malaman ng isang tao kapag nagugutom, nakakakain. Pag may sakit, pumupunta tayo sa ospital, pumunta tayo sa doktor. Nawa po, wala nang nagpapa-albularyo dito. Wala na sanang nagpapatawas. No? Nagpapahula, nawa wala na rin. Sana wala na naniniwala na kaya ka namamaga dahil naduwende ka. Hindi po, kakakain mo yan. Alright. Magandang umaga po ulit sa bawat isa. Doon sa mga first time, second time, o kaya ilang beses na namin nakasama but you don't feel that you belong here. We want you to understand, in this church, you are a family for us. No? This church is always welcome na balik-balikan mo, tahanan mo ito. And in this church, we honor God, we love people, and we are a family. Amen? So, balik tayo. Sa lahat na nangyari, sometimes we go to the hospital kapag may sakit, pero kapag ang kaluluwa natin nangihina, saan ka pupunta? Our soul, our being, the one that no one understands. Yung hindi naintindihan ng tao, yung hindi mo kayang ireklamo sa asawa mo, yung hindi mo kayang ireklamo sa anak mo, yung mag-isa ka lang na nakakaunawa at ang nakakaintindi lang sa iyo, ayan Diyos, saan ka pumupunta para sa kalakasan? And I pray, may church ka. And I want you to understand, this church is that place where your soul, kung sino ka, kayang palakasin. Amen?
So, kapag nagugutom ang isang tao, kumakain. Tama po ba? Meron po ba dito pag nagugutom ay, nagpa-fasting palalo? Ang tindi mo naman. Grabe. More likely, kung normal ka pong tao kagaya namin, lahat na kapag nagugutom, kumakain, meron ba dito mga taong normal? Yan. Ay pumupunta sa church, sa kusina para kumain parang pampisikal. Pag nauuhaw o nagugutom ka sa kaalaman, pumupunta ka sa isang lugar kung saan matututo ka. Ang kaluluwa natin, alright, balikan muna natin. Ang katawan ng tao, kapag hindi kumain, eventually, it will die. Eventually, it will die. Ang isang taong hindi na natuto, eventually will die also. Ang isang kaluluwa, isang tao na may espiritu ng Diyos sa kanya, may kaluluwa kapag hindi na nagsimba at hindi na kumain na salita ng Diyos, eventually it will die. Many Christians today and many people today, they're dead spiritually. Their souls are starving for the Word of God. Yet, kala nila it's all about in the physical things that we only survive. No, it's not. You could be fully loaded in your meal. Sa inyong hapagkainan, maaaring puno, pero wala kang gana ng pagkain. Maaaring puno ang iyong bulsa ng pera, pero wala kang alam na gagawin. Maaaring nasan dyan ang pamilya mo, ang kaibigan mo, pero may kalungkutan sa'yo. May mga bagay na ang Diyos lang ang kayang pumuno. At gusto ko malaman nyo, sa loob ng church, nandoon ang kapunuan ng Diyos sa atin. Ngayon, minsan, ito po ang katotohanan. Mag-aral tayo. Minsan, pumupunta tayo sa church, hindi natin alam saan tayo lulugar. Meron ba dito mga tao pumupunta sa church just to let time pass by? May mga tao pumupunta ng church, sige, wala na rin naman akong gagawin, punta na lang ako. O kaya, tradisyon. Meron po na kinalakihan na nila na ang linggo pumupunta. Para bang trabaho, gigising ako ng umaga, basta papasok ako. Meron din mga tao, pag linggo, hindi kompleto ang linggo niya kapag hindi siya nakapagsimba, pero wala lang sa kanya yon. Wala na akong kausap. Magandang malaman, kapag pumunta ako ng church, saan ba ako lulugar? Napakahirap pumupunta ng church na hindi alam ano ang part ko. Sabihin mo nga sa mo, alam mo ba anong part mo? Tanungin mo siya. Sabihin mo sa katabi mo, pwede ba may mga kausap na taong matino? Yung walang kausap po, may saltik yan. Kailangan may kausap ka. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba anong part mo dito sa loob ng church? Yung iba po nakakatawa yung response as I'm watching each and every one of you. Sabi ng iba, habang nagsasalita yung part niya, hindi ko alam anong trip mo, anong nasinghot mo kaninang umaga, parang ngitian siya. Pero ang sabi po ni pastor, nakikiusap ako kung pwede mo bang tanungin yung katabi mo. Ha? Yung wala namang katabi, huwag kang magsalita, nakakatakot ka. Okay? Dahil mahirap, pumupunta sa isang lugar na out of place. Hindi mo nagugustuhin bumalik pa sa isang lugar na hindi mo alam ano ba ang dahilan, ba't nandito ako? And we want you to understand, you are important in this church. Sino dito ang tinuturing ng simbahan na ito, ang tahanan ng kanyang kaluluwa? This is where his or her spirit is being lifted up. Kasi magandang malaman, sa loob ng church, tanong natin ito Lord, saan ako lulugar when I know God's talking to someone? Hindi kasi lahat ng preaching, alam mo, hindi para sa iyo. Minsan, alam mo, para sa iyo, pero binibigay mo pa sa iba Pero may mga times, alam mo talaga, na yung sitwasyon ng kaibigan mo, sakto yung preaching ni pastor para sa kanya. Meron ba time na nangyari sa inyo yan? Anong part ko kapag gano'n nangyari? O kaya naman, kailangan malaman natin, anong part natin when I know it's me God is talking to?
Napakagandang malaman, Lord, kung ako yung kinakausap mo ngayon, anong dapat kong gawin? Kasi maraming Kristiyano nasa loob ng church, alam na niyang kinakausap siya ng Diyos, hindi niya pa alam ano yung part niya kapag tapos siya kausapin ng Diyos. Isa pa, magandang malaman, no? Anong part natin? When the sermon is hurting someone, I know. Hindi niya alam saan lulugar yung kasama niya dahil alam niya nasasaktan na yung kasama niya sa loob ng church dahil doon sa sermon. Maganda malaman yun, no? O kaya naman, when I'm the one hurting. What is my part inside the church when I know the Word of God is hurting me? Ako yung parang tinatamaan. Parang ako yung topic ni pastor. Parang gumawa ng sermon si pastor para ako yung kausapin. Wala pong ganun pastor. Yung totoong pastor hindi gagawa ng sermon para sa'yo. Ano ka, special? What is my part inside the church when I'm at lost? I'm at loss of the Word of God, and I'm thinking, and my thinking cannot fully comprehend, o hindi ko masyadong, o lubusang maintindihan yung salita ng Diyos. Ano yung part ko? Maganda malaman niya kasi hindi naman talaga lahat ng oras at panahon intindi natin yung salita ng Diyos. Lalo na yung mga panahon galing ka sa shift, medyo sabog pa yung utak mo. Tapos umattend ka ng church, I know someone could relate. Yung puyat ka dahil magdamag kayong nag-away ng asawa mo, tapos pinili mo pa rin mag-church, kaya kada may sasabihin si pastor, nare-relate mo yung sitwasyon nyo, tapos hindi mo na nabuo yung Word of God. Basta lang na-relate mo lahat. Anong part natin doon? Anong part natin when I feel I'm the one being pointed out? Para akong parang ako lang yun out of the sermon. Kaya ang topic natin ngayon, your place in God's church. Now, ang tanong, what is God's church? Okay? Basahin po muna natin dito sa Corinthians, 1 Corinthians chapter 12, verse, okay, magbasa tayo. 1 Corinthians chapter 12, verse 12. Si Kristo'y tulad ng isang katawan na maraming bahagi. Kahit na binubuo ng ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan. Mga Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismohan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ito ang verse 14. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi isang bahagi lamang. Tatalon po ako sa verse 18. Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Alam ng Diyos ang kailalagay. May part ka sa loob ng church. At ang church, ang katawan ng Diyos, tayong lahat yon, may part tayo, may bahagi tayo. Hindi porke umattend ka ngayon, o kaya naman, you're just an attender, you're not a worker, you're not a volunteer, wala ka ng part. Lahat tayo may part. Kahit yung mga umaattend ng church and you're just giving your offering, your tithes, or you're just pledging something, you're a big part of the church. Hindi po ito libre sa Meralco. Malaking bahagi ka sa loob ng church. Sometimes, it's not a matter of, is God gonna use me or am I important inside the church? It's about your mindset that you want to exclude yourself inside the church. God has called you to be a part, may bahagi ka. At ang sabi niya, He's the one who chooses where to put you. Siya ang namimili, anong bahagi mo. Kaya kung hindi mo alam, anong kalalagayan mo, anong lugar mo, alam ng Diyos. Wala na akong kausap. Say amen. Magbasa tayo, isa pang talata. Talon lang tayo ng ilang verse. Verse 27. Kayo ngang lahat ay ang iisang katawan ni Kristo
At ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, ikatlo ng mga guro, naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala. Nako, hindi nyo naintindihan. Uulitin natin ha, babasahin ko pong mabuti. Naglagay ang Diyos sa iglesia. Una, ang katawan daw ng Diyos, ano daw? Yung iglesia niya. At ang lahat sa atin, part ng katawan niya na yon. May bahagi tayo. Una, mga apostol. Ikalawa, mga propeta. Okay? At ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala. It's a miracle that someone is saved because of you. You didn't hear me. Isa pong malaking himala na may umatin sa church nakakilala sa Diyos dahil lang dinala mo. You're a miracle worker if you don't know it yet. Ang hirap kausap ng tao. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng himala. Mga nagpapagaling ng may sakit, mga taga-tulong. If you're not that one who gave someone an opportunity to be saved, then masasabi mo, hindi ako yung miracle worker. The greatest miracle in life is not the blind see. The greatest miracle of life is not the dead rise. Hindi ang patay na buhay, hindi ang bulag nakakita, hindi ang lumpo nakalakad. Hindi po yun ang greatest miracle ng buhay. The greatest miracle of life is a life changed by God. Isang buhay na binago at niligtas ng Diyos dahil walang makapagbabago sa tao. Ang sakit na papagaling ng siyensya. May mga sakit na hindi, miracle yon. Pero ang buhay, kapag ayaw magbago ng tao, walang nagagawa ang tao. Kahit anong pilit mo, pero ang Diyos, kahit anong tigas ng puso, ng isip ng tao, kapag ang Diyos na ang humawak, isang miracle iyon. Amen? Malakas na palakpak sa Panginoon. Babalik ako mga bahagi ng tao sa loob ng church. May mga taga-tulong. May mga taga-pangasiwa at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Tatalon po tayo sa James o sa Santiago 1:27. Pero bago tayo tumalon sa 1:27, babasahin ko po ito. Sa verse 22 ng Santiago. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Salita ba ng Diyos sa loob ng church may iba't ibang bahagi? May kausap pa po ba ako? Salita ba ng Diyos sa loob ng church may part tayo? Amen. You have to determine where you are. It's not about the big part, it's not about the small part. Ang sabi nga diyan, kung babalikan niyo po yung 1 Corinthians chapter 12, kung babasahin niyo lang yung 22, sabi diyan, ang mas pinahahalagahan ng Diyos at pinagaganda at pinagyayaman niya, yung mga bagay na parang walang gustong gumawa. Yung ikaw naguhugas, ikaw nag-aayos, ikaw naglilinis, mas gusto ng Diyos yon. Sabi ng Bible eh. Now, ito ang sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyong ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Verse 27, talon tayo, ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito. Pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan, at pag-iingat sa sarili upang wag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Ang gusto ni Lord sa atin bilang isang church, isang true religion, totoong Kristiyano, ay hindi tayo nananatili sa four corners of this church. Sino dito blessed kasi ginagamit ng church natin outside? Alam niyo po ba, kanina nga inannounce ni Pastora Melanie kung sino man po ang nangangailangan. No? Hanggang ngayon, doon lang stuck yung isip ninyo. Later on, lapit kayo. Hindi ko pa alam kanino kayo lalapit. Sino ba lalapitan nila? Kay Kuya JM, no? Sabi ni Pastor Amel, naituro ka. So kay Kuya JM po, at
magkakaroon tayo ng help. Ngayon, meron din mga tao, tagatulong, gusto nilang maging help pa para sa mga kapatiran natin. Lapit din po kayo kay Sir Maricar and then say, sa Ate Maricar, I want to help our church to give relief goods. Lahat tayo kayang gumawa. Pastor, nonchalant ako kayo kung nababroadcast. Eh di wag, gumawa ka na lang. Tumulong ka pa din. Now, balik tayo. Even in a small church that is not so big, not so well known, with very little influence, and sometimes it's a little bit of hard to know the clarity of where we're going. Tagalogin ko po kasi tulala na kayong lahat. Minsan mahirap, hindi naman tayo ganun kalaki ang simbahan, hindi malaki ang impluwensya natin, hindi rin tayo ganun kayaman na simbahan, at minsan magulo sa isip natin ano bang gusto natin gawin sa loob ng church, pero may pinagagawa ang Diyos. It's not the question if you're important. Hindi na tanong kung importante ka sa loob ng church. Ang importante, handa ka ba magpagamit sa Diyos? Are you willing to listen? Are you willing to be a part? And are you willing to stay faithful on what God wants this church and your part para magampanan natin? So, pag-aralan natin. Ready na kayo? Kanina may mga tanong ako. Sagutin lang po natin iyon para alam natin saan tayo lulugar kapag nasa loob na tayo ng church. Mahirap ma-out of place kasi ang isang taong na-out of place sa isang lugar na kanyang pinuntahan, never nang bumabalik. And we don't want you to feel that way. We want you to understand where you need to be in your status, in your mind, in your heart, in your spirit, and in your whole aspect whenever you come to church. Alright? So, malaman natin, what is my part when I know God's talking to someone else? When God is speaking to someone else, kailangan malaman natin, through the Word of God, kailangan natin, our part is to pray and intercede. Kapag alam mo, meron kinakausap si Lord, alam mong hindi ikaw, minsan talaga hindi tayo yung kinakausap ng Diyos. Meron kang kilala na dinala mo or pinagpe-pray mo ng matagal or nagpa-counsel sa'yo or nagpa-help sa iyo to pray for that something at nalaman mo na siya yung kinakausap ng Diyos through that Word of God. Maaaring ikaw yung kinakausap ng Diyos ngayon na sinasabi mo ako yung walang part at alam ng kapatiran mo na ikaw yung nagsasabing hindi ako importante sa church na to basta umaattend lang ako. Kapatid, nagkakamali ka, kinakausap ka ng Diyos ngayon. O kaya naman, ikaw yung nakakalam na ganun yung puso, status ng isip niya. Kapatid, you need to pray and intercede. Now, even though we pray, we intercede, not every word for you is directly, but your heart should be tender enough to support the one being spoken to. Kailangan ng puso natin nag-intercede o malambot para dun sa kinakausap ng Diyos na yun. Kaya sa oras na ito, kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, praise the Lord. Pero kung alam mo may kinakausap ng Diyos na gusto niyang maging bahagi ng church o kaya piling niya outcast siya, out of everyone else, dumadating siya ng church, pero hindi siya belong, you need to pray and intercede right now for them. Amen? Ano masabi ng salita ng Diyos sa Galatians chapter 6, verse 1 and 2? Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Bear one another's burden, unless you too be tempted. Ang sabi doon, mga kapatid, kung alam mo may isang kinakausap ng Diyos, pinaalalahanan ng Diyos habang may nagsasalita sa loob ng church, ang goal mo at ang part mo is to pray and intercede na siya'y hindi masira habang nakikinig. Kundi ano daw, gumaan yung burden niya para ikaw din hindi ka matempt. Amen? Kasi kapag ang isang taong alam mo pinagdadaanan at lagi yung pinag-uusapan, one day, ikikerry mo na yung burden na iyon. Feeling ko, hindi ako part ng church. Lagi mo naririnig na feeling niya, hindi siya part ng church. Lagi. Tapos wala kang ginagawa, hindi mo siya pinipray, hindi mo siya ini-intercede, hindi mo siya binibigyan ng heart to change. One day, imbis na siya yung mabago at mabelong at maging important ang pakiramdam niya sa loob ng church, one day, ikaw din. Oo nga, naramdaman ko na yung naramdaman mo. Oo nga, nakita ko na parang hindi nga tayo importante dito.
And that's very wrong. Gawa ng kaaway yun. Hello? Gusto ko pong maintindihan natin, you are called to help, not gossip. Pray, not push people away. I would like to repeat that. You are called, ang trabaho mo, tinawag ka ng Diyos bilang bahagi ng simbahan na ito, to pray. You are called to help, not to gossip. To pray, not to push people away. Narinig mo, may isang nanghihina, sabi mo, kapatid, hindi ka na yata talaga babaguhin ni Lord. Ang sama mo naman tao. Kapag kami nasasaktan na iba, ang goal natin, pag-pray sila. Kaya tanungin mo yung katabi mo, kailangan na ba kita ipag-pray? Palakpakan niya natin si Lord. Pangalawa, na maging part natin sa loob ng church, pag alam natin, ano bang part ko when I know it's me God is talking to? What is my response? Apakahirap ng response ng isang taong hurt. Ang isang taong may sama ng loob, lahat ng bagay kahit mabuti, masama sa kanya. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa isang taong sugatan at nasaktan, walang bagay na maayos sa kanya. So when I know it's me, God is talking to, my part, kung alam mo na ikaw yung ina-address ni Lord, our part is to respond in humility. The only thing we need to do when God is talking to us is to humble ourselves. Anong gagawin natin? Ang sabi ng Biblia, kung ang tao daw sa 1 Chronicles chapter 7, verse 14, kung ang isang tao, ang isang bayan ay magsisisi, magpapakumbaba, makikinig ang Diyos, sasagutin sila at pabaguhin sila. Mga kapatid, our part, when God is addressing us, is to be humble. The Word of God is meant not to hurt. The Word of God is meant not to hurt you or discourage you. So when you feel like discouraged when someone is speaking the Word of God, that's not God that is convicting or condemning you. I'm sorry. It's the devil that is condemning you. Kaya kapag narinig mo, magbago ka na, maririnig mo sa sarili mo at sa iyong spirito, sabi mo, kita mo, sinisisi ka, binabaon ka. Hindi ang Diyos yan. Demonyo yan na nagsasalita. Gusto kang i-condemn para hindi ka lalo magbago. Ang part natin, mag-humble down. Pag alam natin kinakausap tayo ng Diyos, it is Him who convicts us for Him to give us a chance to change. Our part is to humble down. Hebrews chapter 4, verse 12. The Word of God is meant to correct, instruct, and transform you, not to embarrass you and make you free. Yun lang ang salita ng Diyos. Hindi para pahiya tayo. Kundi para palayain tayo. Kaya ang part natin, Lord, kung gusto mo na lang din naman akong kausapin at gusto mo akong correct, nasasaktan ako sa salita mo, Lord, bigyan mo ako ng puso mapagpakumbaba, baguhin mo na talaga ako. Sino dito gustong baguhin lalo ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Palakpakan niya natin si Lord. Magbasa tayo sa salita ng Diyos, Hebrews chapter 4, verse 12. For the Word of God is living and active, discerning the thoughts, the intentions of the heart. James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Don't run when you know God is talking to you and you are being hurt. Nasasaktan ka na. It's not God's way. It's just God's way of telling you, I love you. Ang sabi ng Revelation, walang mahal ng Diyos na hindi niya pinapalo. Kaya kung dumadaan ka sa mga pagpalo, kapatid, patunay mahal ka ng Diyos. Kaya tayo pinapalo ng Diyos kasi ayaw niya tayong masaktan in the end. Ayaw niya tayong malayo. Our part, Lord, kung gusto mo akong baguhin, ito po ako. So this morning, meron ba dito mga tao, alam niya, minsan nasasaktan siya sa salita ng Diyos. O sa loob ng church, alam niya kinakausap siya ng Diyos. Pero hindi niya alam ano magiging response niya. I want you to understand, this is our response to humble ourselves down.
and let God do His work. Sabi mo sa kanila mo, hayaan mong kumilos si Lord sa iyo. Don't hide. Don't point fingers at others when you know ikaw na yung kinakausap ng Diyos. Pag alam mo ikaw na yung kinakausap ng Diyos, huwag ka na magturo, si ano yan. O kaya magsabi na, hindi ako yan. Pero kung alam mo talagang ikaw na, huwag ka nang magtago. Huwag ka nang magbagong isip. Huwag ka nang makipag-argue. Kasi naman, minsan, ang tao magaling mag-reason. Alam mong kinakausap ka ng Lord, alam mong pinapabago na sa'yo ni Lord. Imbis na sabi mo, oh Lord, kailangan kong baguhin yan. Ang gagawin mo, reason. Totoo ba yun? That's the first response ng tao. Nang nagkasala ang tao sa Garden of Eden, sinanong ng Diyos, bakit nyo nagawa yan? Alam niyo ang sagot ng lalaki ni Adan? Sabi niya, ito naman kasing babaeng binigay nyo sa akin. Sabi naman ng babae, ito may serpent kasi dito Pandaya We don't own accountability. Kaya hindi tayo mapalakas ni Lord. Instead of reason out, just say, I'm sorry, I'm gonna change. Amen. Lord, patawarin mo ko, baguhin mo ko. Magbabago ako. Pangatlo, anong part natin sa loob ng church when the sermon is hurting someone I know? Nasasaktan yung isang taong kilala ko. Sometimes, yung sermon o yung preaching sa loob ng church, talagang malalim sumugat. Bakit? Ang sabi po ng Hebrews chapter 4 verse 12, it is a two-edged sword. Magkabilang talim, espadang magkabilang talim na naghihiwalay ng laman at buto. Kaya masakit talaga ang salita ng Diyos. But our part, when we know someone else's situation, our part is not to judge. First, do not judge the person you know who's been hurting through the sermon. Secondly, do not judge the pastor or the preacher that is sharing the word. Sometimes, inisip na, ito si pastor, alam niya kasi sitwasyon ni it's not our job. Hindi po yun ang part namin to judge. So it's not your part to judge. What is our part then? Instead, our part is to ask God for healing for that someone who's hurting. Pray for healing for that someone who's hurting. Anong part natin? Maki-rejoice sa lahat ng alam natin kinakausap ng Diyos doon sa bagay na iyon. At makilungkot, makidaan tayo sa kanilang nararamdaman. Showing empathy and sympathy at the same time. Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, weep with those who weep. Stand with them. Tumayo ka kasama nila. Huwag mo silang iwan. And not over them. Yung parang nang ko-condemn ka, parang, kita mo, ikaw yung kinakausap ni Lord? Parang kita mo, sakto yung preaching, ikaw na ikaw yan No, not over them, but with them. And tell them, kung alam mo may nasasaktan sa preaching, sabi mo sa kanila, andito ako, kaya natin yan. Pwede ba sabi mo sa katabi mo ngayon, kaya natin to? Sabi mo sa kanya, hindi ka nag-iisa. What do we speak when we know the Word of God is hurting someone? We don't speak opinions. We speak life. Kapag alam mo may isang tao may pinagdadaanan, hindi ka siguro kaya ka nagdadaan dyan salbahe ka talaga. Huwag ganun. O kaya naman, huwag mo sasabihin na, baka deserve mo. Sabi sa'yo Diba? Mga response ng tao kung nakinig ka lang. No. Our part is to speak life. Papagtatagumpayan mo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, can you encourage someone with 3 encouraging words this morning? Pwede bang kumuha ka ng 2 tao na pagsasabihan? Go. Can we all stand up right now? I'm gonna give you 30 seconds to speak life to someone today. Get 2 partners
Dalawang tao. Yan. And speak life. Sabi mo sa kanya, magpagtatagumpayan mo yan, pagagalingin ka ng Diyos, darating ang breakthrough mo, darating ang promotion mo. Speak life right now. There's blessing coming your way. Last 10 seconds. 10. 5, 4, 3, 2, and 1. Palakpakan natin malakas ang Diyos. Sino dito na nakarinig ng Word of God, ng life word, alam niya na-encourage siya? Because if you speak life, it goes through straightly in the core of a person. Now, sunod tayo. What is my part and my response inside the church para hindi tayo na-OP sa loob ng church? What is my part and my response when I'm the one hurting? Kung ako na yung nasasaktan. God sees you. Alam niyo ba? Lahat tayo nakikita ng Diyos. We could pretend all day long. We could smile. We could show that we have strength. Yet inside we're broken, lonely, hurting. But I want you to hear this. God sees you. The preachings, the sermons inside the church may hit a wound. Maaari masagi yung sugat. Maaari ma-touch ulit yung matagal ng masakit. But that doesn't mean God is against you. That doesn't mean He's not working. It just means He wants you to get over the pain, to heal you completely. Sabi na Psalms chapter 34 verse 18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 4, who comforts us in all our affliction. Siya na nagbibigay ng kapahingahan sa lahat ng sakit na meron tayo. Nakakatuwa marinig ng salita pala ng Diyos ay kagalingan sa lahat ng sakit natin. Kaya it is not meant to hurt us. So when you're hearing something and you feel like I'm being ako lang mag-isa yung kinakausap na yon. No. It's God's way of saying, I want you to get past over that hurt. I want to heal you completely. So our part, let God heal you. Let God bring it out completely. Pag ang isang sugat ay tinago, hindi ito gagaling. Hanggat hindi nalulunasan ng totoo. Sa una, masakit talaga yung nilalagay na gamot. Pero eventually, sa sugat, pagka nagamutan na yan, maghihilom na yan. Pero hanggat hindi nalulunasan iyan, patuloy ang magiging sugat lang. Pwede mong itago, pwede mong takpan, pwede mong wag ipakita, pero sa tuwing may makakatouch niyan, masakit. Kaya tuwing mangungusap ang salita ng Diyos at masasaktan tayo, it's not God's way of saying, because I want to hurt you. No, it's God's way of saying, because I want to heal you completely. Meron ba dito mga tao na kailangan pagalingin ng gusto ng Diyos? Your part is to let God touch you this morning. Healing begins when we stop hiding our hurt and bringing it and start bringing it to God. Doon nagsisimula ang ating kagalingan. Last two na lang, and I'm done. What is my part and my response inside the church when I'm lost and can't comprehend? Kung ako'y hindi na naiintindihan, parang naliligaw na ako, wala na akong patutunguhan. Minsan tanong mo na ba yan? Sino dito naging tanong na yan? Wala na akong gana, parang hindi ko na alam bakit pa ako nag-church.
Sino ito naging tanong na yan? So I know there's someone I've been talking to. All right, this is for you. Yes, we won't always understand. We don't always understand everything. It is not for us to know everything. Kasi pag alam mo lahat at wala kang ginawa, magiging burden mo yun. One day, maghahanap ka ng masisisi. And then, at the end, pag maunawaan mo rin ang lahat, alam mo na wala kang ginawa, masisisi mo pa yung sarili mo. Lalo ka lang mawawala. You won't understand everything. It's okay. You're not called to figure it out all at once, instantly. Hindi. Hindi tayo tinawag para maunawaan talagang lahat. Pero, tinawag tayo to trust God. Tinawag tayo that every time we don't understand something, we trust God because we know God is capable of making us go through everything without us failing. Amen? Gusto ko maintindihan mo kapag hindi mo naintindihan yung ginagawa sa iyo ng Diyos at seasons, at times, inside the church, it's not our job to understand completely. Our job is to trust Him and know that it is for our good. Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, sabi na, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Sometimes, hindi natin naintindihan yung salita, but when you say leaning, it means pagbigay ng bigat. Naintindihan niyo po? When you say you lean, pagbigay ng bigat. Kaya minsan bigat na tayo kasi we lean on our understanding. Sometimes we can't comprehend. Sumasakit ang ulo mo kasi nagiging burden na, bumababa na sa balikat mo, hanggang mamaya buong katawan mo na may sakit, hanggang one day ayaw mo na umating kasi lahat ng bagay nagiging masakit na sa iyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, trust in the Lord with all your heart. All your heart. Kung maglilin man tayo, maglilin tayo kay Lord. Isaiah 55:9, sabi ng salita ng Diyos, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts. Huwag ka mag-alala, iba kasi ang pamamaraan ng Diyos. Iba ang kanyang gawa, iba siya mag-isip, kaya hindi talaga natin maintindihan. Kaya in confusion, when we are at lost, we sometimes don't understand. In confusion, keep coming. Our part is to keep coming inside the church. Keep showing up. Magpakita ka pa rin lagi. Sabi mo sa mo, ang part pala natin pag di na natin naintindihan. Wala nang kausap yung iba. Sabi mo sa kata mo, ang part natin to keep showing up. Nextly, we don't just show up. May second part yon. After we show up, if we don't understand, we keep on worshiping. Yung cloud, yung fog na yan, yung kaguluhan na yan, in time, when we keep worshiping, it lifts up. No? And lastly, number six, what is our part inside the church, and what is our response when I feel pointed out in the sermon? Parang ako lang, out of 200 of us inside the church, parang ako lang yung pinatatamaan. If you feel the message is about you, pause. Hinto ka muna sandali. Hinga kang malalim at sabihin mo sa sarili mo, out of sa daan kami, gagawa kaya ng sermon si pastor para lang sa akin? Nagsayang ng mahigit 8 hours si pastor ng pag-aaral, ng salita niya. For days, he keeps studying and reviewing the word.
just to talk to me. Ginamit niya pa yung pulpito. So pause. Hindi ka special child of God. Na super ng isang Sunday natin i-dedicate just for you. Sabi ni Ate Dorica, nagbihis pa kami para sa'yo, ikaw lang kakausapin. Ang swerte mo naman. Alam niyo po, kapag tayo nasasaktan ng salita ng Diyos, our response is to pause. Secondly, pag nasasaktan ka ng salita ng Diyos, don't be defensive. But be discerning. No, it's not only you that God is talking to. Hindi lang ikaw ang sinisingle out ng Diyos. Maybe it hits you differently. Maybe it hurts you in a certain kind of way that you think I'm the only one that is being pointed out. Pero, kapatid, there's someone like you in this audience that you don't know that is going through the same thing as you. Kaya habang sinasabi mo, ako yung kinakausap niya, magalak ka kasi habang sinasabi yun at piling mo mag-isa ka, Lord, hindi pala ako nag-iisa sa pinagdadaanan ko. Dahil kung pinasabi mo sa pulpito yan, marami akong kapatiran pinagdadaanan yan. Praise the Lord. Kasi kung sila pagtatagumpayan nila, alam ko, ako, pagtatagumpayan ko rin. Malakas na palakpak sa Panginoon. Remember, the Holy Spirit may be convicting, but He's never condemning. God always convicts for us to change. It is an option. But He would never tell you, wala nang pag-asa. He would never condemn you. Hindi ka naaayos, hindi nabubuti, hindi nagagaling, hindi nalalakas. Kung yung mga yun ang naririnig mo salita, kapatid, that's condemning, it's from the devil, rebuke it in your life. Rebuke it out. But if something, some word convicts you, change. Humble down. Discern. And say, Lord, if it's you who's talking to me, today is my day of victory. Ngayon yung araw ng katagumpayan ko. Dahil kinakausap mo pa ako, gusto mo pa akong mabago. Malakas na palakpak sa Panginoon. John chapter 16 verse 8, and when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Romans chapter 8 verse 1, for there is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya kung naki-Christ ka at nako-condemn ka, malamang wala ka kay Lord. Kasi ang kailangan pag naki-Lord ka na at narinig mo salita, nakukonvict tayo, and conviction leads us to change. Condemnation makes us feel empty, makes us down, and makes us don't want to change. That's condemnation. So this morning, ask the Lord, Lord, is this you correcting me? Lord, where do I go? What is my response? What is my part? Amen? Lord, ngayong umaga narinig ko, may part ako sa loob ng church. Maybe you feel like, wala lang naman ako, maten lang naman ako eh. Pero may malaking bahagi sa loob ng church. Kasi sabi ng salita ng Diyos, ang iglesia ng Diyos ay tinawag niya. At ang bawat isa ay may bahagi. You're important just as someone speaking in front, just as someone is washing the dishes, arranging the chairs. We're all important in the eyes of God. What is important, ang pinakamahalaga sa lahat ng yon, kahit importante tayong lahat, gampanan nating maigi ang ating gampanin. Kagaya po kanina, alam ko, narinig yung sabi ng Pastora Melan, this church is, binaha po tayo, no? I thank God for the people na naglinis ng church natin. Palakpakan naman natin sila. Nagbigay ng oras para i-maintain yung church natin, mga tumulong po sa atin. At narinig ko rin, kanina alam ko narinig nyo rin po, na ang church natin mamimigay ng tulong sa mga kapatiran nating nangangailangan. Kung ikaw yon, ang part mo, ikaw yung tumanggap. Ang sarap naman nun. Pero masarap din, mas masarap na part, yung ikaw yung nakatulong. This church, hindi lagi tayo nasa taas. Hindi rin lahat ng time,
ay meron tayo. Minsan wala tayo. Pero habang meron ka, ikaw yung maging pagpapala. We are one church. We are one body. We are God's body. True religion, ang sabi doon, yung merong kawang gawa. At doon tayo tinawag ng Diyos. Today, I want to welcome you inside this church because you are important in God's eyes. Gusto kong tandaan mo ito. You have a home for your soul. You have a home for your spirit. You have a home in JTG. Tayong lahat ito mayo. You are a part of this church. Sino dito proud JTG siya? Now, huwag kang papayag